Hello po mga kababayan, AB Joy Kitu po, Licensed Canadian Immigration Consultant, and welcome po sa aking video. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang family sponsorships. Ano po ba ang family sponsorship at sino-sino po ba ang qualified dito? Ang family sponsorship po ay ang pag-i-sponsor ng isang Canadian or permanent resident sa kanilang family members na nasa outside Canada or inside Canada na hindi pa po permanent resident or Canadian. Sino-sino po ba ang family na to? Unang-una po, ito po ay ang inyong parents or grandparents, ang inyo pong spouse or common law or conjugal partner, and yun din pong belong to a same-sex marriage. And always po, ang inyo pong dependent child. Isa-isahin po natin. Umpisahin muna po natin sa spousal sponsorship. Ano po ba ang spousal sponsorship? At sino po ba ang inyong spouse na tinutukoy sa IRPA o sa Immigration Refugee Protection Act? Ang spouse po ay ito po ang inyong partner na pinakasalan niyo po. At ito po ang inyong present partner or spouse na kasama niyo po sa bahay or continuous po ang inyong relationship kahit po nasa outside po kayo ng country of origin or magkahiwalay po kayo ng inyong spouse. So, pwede niyo pong sponsoran ang inyong spouse para makasama niyo po dito sa Canada, granting na maipoprovide niyo po at ma-demonstrate niyo po na genuine ang relationship niyo po. Although genuine po ang relationship niyo sa inyong spouse, pagka po kasi nag-submit kayo ng application for spousal sponsorship either inside or outside Canada, marami pa rin pong nare-refuse. Kasi po, kulang-kulang po ang mga information, especially po ang mga supporting documents. Ang isang immigration visa officer po kasi, ang una-una po nilang tinitingnan dyan, genuine ba ang relationship na to? At kung genuine ba ang relationship na to, ipakita mo sa akin o i-demonstrate mo sa akin na totoo nga ang inyong relationship. So, diyan po tayo dapat mag-focus doon sa mga supporting documents na isasubmit natin para sa spousal sponsorship. And doon naman po sa mag-i-sponsor dito sa Canada. Yung pong Canadian or permanent resident na mag-i-sponsor doon sa inyong spouse na either outside Canada or inside Canada, unang-una po dapat ang eligibility po dyan is ang mag-i-sponsor po sa inyo is 18 years old and above. Wala pong criminal record. And presently po, hindi dapat nakakulong or wala po sa jail. And the other one, hindi po dapat nag-apply ng bankruptcy. At kung nag-apply naman po ng bankruptcy, dapat void na po yon. And hindi po tumatanggap ng social assistance sa government ng Canada. Kasi isang grounds po yon para ma-refuse po ang application, lalo-lalo na po kung may past criminal record. Pag-usapan naman po natin ang common law relationship o common law sponsorship. Identify muna po natin kung ano po ang common law relationship. Ang common law relationship po ay ang inyong partner, kailangan magkasama po kayo sa iisang address or under one roof for a period of 1 year straight. Hindi po pwede yung 6 months and then after 2 years, 1 month, after 3 years or after a few months. Kailangan po straight 1 year po na magkasama kayo ng inyong partner para makonsider po kayo na in a common law relationship. Ano-ano po ba ang mga documents na kailangan nyong i-provide para ma-prove niyo po na you are in a common law relationship? Unang-una po, you should be using the same address ng inyong partner. Specifically po, yung po mga government IDs or yung mga applications, like yung mga driver's license, pag nag-apply po kayo ng passports, school records, or anything na pareho po kayo ng address na ginagamit. Second po is kung halimbawa po you own a house or nag-rent po kayo ng apartment, dapat po sa lease agreement, pangalan niyo po pareho ang nasa lease agreement or kayo po ang owner ng house na binili niyo po. And
Another thing is, or any property po, any property na binili nyo at maipuprove nyo po na dalawa ang pangalan nyo doon sa title ng property na binili nyo. Another thing is yung joint bank account. Doon po sa joint bank account, makikita po kasi natin na you and your partner are sharing financial expenses or any financial liability na ginagamit nyo po sa pang-araw-araw nyo pamumuhay. Diyan po kasi makikita na talagang you are in a relationship with your partner at nag-share po kayo sa mga expenses. Marami pa pong mga documentation na kailangan pong i-provide para ma-prove nyo po na you're in a common relationship. And ang maidadagdag nyo po dyan ay yung mga letters po ng inyong mga friends or relatives na ipapakita po nila or isasabihin po nila sa letter na they know you and alam nila na you are in a common law relationship and yung relationship niyo po is genuine. Marami pong mga questions regarding sa mga common law relationship. For example po, ang sponsor, yun po yung permanent resident or Canadian, yun naman pong sponsored, yun naman po yung ini-sponsoran. So, for example po, ang sponsor ay may previous marriage. Kung ang marriage po niya is broken down na and magkahiwalay po sila for a period of 1 year, considered as separated na po yun, although wala pa pong divorce. So kung ang sponsor po ay makikipagrelasyon sa bagong partner, and yung bagong partner po is they are in a common law relationship for a period of 1 year, meron pong possibility na ma-sponsoran ang inyong common law under common law relationship sponsorship. Kahit po may previous marriage po si sponsor. Baliktarin naman po natin. Paano po kung si sponsored ay may previous marriage sa kanilang home country, hindi pa po divorce or annulled? May posibilidad po ba na ma-sponsoran ni sponsor si sponsored? The answer is yes po. Granting na broken down na po ang marriage niya sa una, they are separated for a period of 1 year straight, and yung bago po nilang partner, they are in a common law relationship for a period of 1 year. And may mga supporting documents na po yan like yung mga affidavit and other letters po na kailangan i-provide na talagang separated na po sila sa kanilang previous spouse o yung dati po nilang pinakasalan. Marami po mga questions sa mga common law relationship like for example po, andito kami sa Canada, nagsasama na kami ng 1 year. However, meron po akong spouse outside Canada pero matagal na po kaming separated. Pwede po ba akong mag-apply ng divorce dito sa Canada? The answer is yes po. And there's a possibility na ma-sponsoran niyo po ang inyong present partner o yung common law niyo po. So, tip lang po doon sa mga mag-a-apply ng common law partner sponsorship. Kung meron po kayong spouse dati na dinideclare nyo po sa mga documentation nyo like yung work permit or yung sa specifically po yung pag nagpa-file po kayo ng taxes. Make sure po na ang nakadeclare na po is ang inyong present partner o yung common law nyo po. Dahil makikita po ng Immigration Canada na ang mga application nyo and other documentation ay iba pa rin po ang inyong dinedeclare, yung po mga previous spouse. So magkakaproblema po ang inyong present common law application kung ang nakadeclare sa mga documentations nyo po ay si previous spouse pa po. So make sure na maayos nyo po yan and make sure po na ang dinedeclare nyo po is yung partner nyo na po ngayon. And like I said po, although ang relationship is genuine, kailangan nyo po mag-provide ng maraming supporting documents to make sure na makikita ng visa officer na genuine po ang relationship nyo. Dahil makikita po nila sa mga documentation na yon ang mga proof na you are really in a common law relationship. Pag-usapan naman po natin ang conjugal relationship.
Ano naman po ba ang conjugal relationship at pwede ko po bang sponsoran ang aking conjugal partner? Ang conjugal relationship po is you are emotionally, socially, financially interdependent with each other. But however po, for some political reasons, religion, or other reasons na ma-justify niyo po kung bakit hindi kayo po pwedeng magpakasal or kung bakit hindi po kayo po pwedeng magsama as a common law, kinoconsider po siya as a conjugal relationship. And may sponsoran ko po ba ang aking conjugal partner? The answer is yes. Granting na yung partner niyo po is presently not in a relationship with another partner and kayo po na magi-sponsor sa inyong conjugal partner, presently po ay wala po kayong partner or kung meron po kayong previous common law or previous spouse na pinakasalan nyo, at least 1 year, hiwalay na po kayo. And you should provide supporting documents or proof na talagang hiwalay na po kayo. Medyo complicated po ang conjugal sponsorship application. However, is still doable po. Granting na talagang ipoprovide nyo at ipapakita nyo po na you are really in a conjugal relationship. And specifically, ipapakita nyo po or i-demonstrate nyo po kung ano ang reason kung bakit hindi po kayo po pwedeng ipakasal or kung bakit hindi po kayo pwedeng magsama in a common law relationship. Now, ang pag-uusapan naman po natin ay ang same-sex marriage, same-sex conjugal partner, or same-sex common law partner. Ang Canada po, nire-recognize po nila ang same-sex partner or ang same-sex relationship. So, kung pareho po kayo ng sex ng inyong partner, pwede niyo po silang sponsoran under doon sa spousal, common law, or conjugal. So to make this, to summarize this po, yung mga na-discuss ko po before regarding kung ano ang spousal relationship, common law relationship, or conjugal relationship, applied din po sa kanila yan. Dahil hindi naman po nag-discriminate ang Canada kung magkapareho po kayo ng sex. So, para po, for a short brief na interpretation kung ano ang spousal or same-sex spousal relationship, yun po ay inyong partner na pinakasalan nyo. So kung ang country na tinitirhan nyo or yung residence nyo ay ino-honor ang same-sex marriage, i-honor po iyan ng Canada. Kung kayo naman po ay in a common law relationship with your same-sex partner, ino-honor po yan ng Canada. And once again po, ang common law relationship po is yung nagsama po kayo ng partner nyo for a period of 1 year straight. And kung nagkahiwalay po kayo after 1 year at continuous pa rin po ang relationship nyo, that is also considered as common law relationship. Kailangan nyo lang po mag-provide ng maraming documents na you are really in a common law relationship like a joint lease, apartment, joint bank account, yung mga IDs nyo po na ginamit nyo o with the same address, utility bills such as yung electricity, internet, telephone, or other things na maipaprovide nyo po na same address po kayo ng inyong common law relationship. And brief description po ng same-sex conjugal partner. You are in a relationship that you are emotionally, financially, and physically, socially interdependent with each other. Yan po ang relationship na hindi po kayo po pwede magsama or ipakasal because of one, maybe religious reasons, political reasons, and other justifiable reasons kung bakit hindi po kayo po pwede magsama or ipakasal ng inyong partner. So ito po ay po pwede rin sa mga same-sex relationship. And just to end this segment po about same-sex relationship or same-sex sponsorship, possible po sa Canada na sponsoran ang inyong partner even you are in a same sex. Now, pag-uusapan naman po natin kung ano ang child sponsorship.
Ang child sponsorship po ay ang inyo pong anak na i-declare niyo po siya bago po kayo mag-permanent resident dito sa Canada. For example po, napunta po kayo sa Canada on a temporary work permit, then at one point, nag-apply po kayo ng permanent resident, dapat po, dineclare nyo ang inyong anak doon sa application na yon. So, either isama niyo po sa application nyo, or pag naging permanent resident na po kayo, kung ano man po yung programang in-applyan nyo po para maging permanent resident kayo, dapat dineclare nyo po ang anak nyo. So, kung na-declare nyo po ang anak nyo, you can sponsor them. Ang ating dependent child age po is 22 years old below. So, before po kasi 18, ngayon 22 na po. So, any child below 22 years old, po pwede niyo pa po silang sponsoran. Meron nga po tayong tinatawag na undeclared child. Ang mga undeclared child po is, for example, ang isang aplikante ay nag-apply ng permanent resident, hindi po nila nabanggit sa application nila na meron po silang anak. Yan po ang tinatawag na undeclared child. Dahil hindi po nila binanggit sa application nila na meron po silang anak, hindi na po sila part ng family class. Dahil hindi po sila part ng family class, according to the regulation po, you cannot sponsor them dahil hindi po sila part ng family class. However, there's another regulation po na po pwedeng i-apply ang mga undeclared child, basta po i-demonstrate lang kung bakit hindi nila na-declared at that time. And this is also under humanitarian and compassionate ground. Medyo complicated po ang application na to. Kaya ang i-advise ko po sa mga mag-i-sponsor ng mga undeclared child, please seek help sa mga licensed immigration consultant or lawyers dahil complicated po ang application ng undeclared child. Now, pag-uusapan naman po natin ang parents and grandparents sponsorship. Ang parents and grandparents sponsorship, hindi po ito straightforward application na sponsorship. Before po kasi, qualified ka lang to sponsor your parents, you can sponsor them right away. Now po, meron po tayong tinatawag na expression of interest. So every year po, ang portal ay nagbubukas para gumawa po tayo ng credentials to express our interest to sponsor our parents or grandparents. Pag napili po tayo, pag nag-draw na po ang Immigration Canada at napili po tayo, that is the time na mag-a-apply po tayo ng permanent resident application to sponsor our parents or grandparents. So, ang tawag po kasi nila dyan is parang lottery. It's somehow, however, yun po ay, kumbaga, random draw na ginagawa ng Immigration Canada. So, meron din po mga qualifications ang mag-i-sponsor sa parents or grandparents. Make sure lang po na mamimit po natin ang LICO or yung low income cut-off. Depende po yan sa members ng family natin, kung ilan po ang family members, and depende rin po sa location. So make sure na bago po kayo gumawa ng expression of interest to sponsor your parents or grandparents, make sure po na qualified po kayo. For all the family sponsorship po na binanggit ko sa video na to, kung meron po kayong questions or if you need clarifications or kung meron po kayong intention na sponsoran ang inyong family, please contact us po. Ang phone number po namin is 514-574-2480. Ang email po namin is info@imigcanada.com. Please stay safe po.